nakakabigla, no, kasi yung mga pagsisiwalat naganap sa Senado, pero ang nagbago ng liderato ay yung Senado din mismo, no, pero ang mga binanggit na pangalan karamihan ay nasa Kongreso, no. And I think it's quite unfortunate to some extent that the Senate Blue Ribbon Committee during that time, which was headed by Senator Dante Marcoleta, has already been doing quite a good job, no, at the onset nitong investigation. Kaya lang syempre, yun nga, dahil nga sa pagpapalit ng liderato, dahil na rin siguro to sa pagkakasangkot o pagkakadawit ng pangalan ni former Senate President Chis Escudero dito sa issue na to, kinailangan na magkaroon ng pagbabago. And kasabay nito syempre yung balasahan din sa committee level. At yun nga, yung Senate Blue Ribbon Committee now is being chaired by Senator Panfilo Lacson. And all of these things are actually happening side by side with the investigation also that is being conducted in the lower house or in the lower chamber. Pero sa akin, and I've already said this in many interviews, that even if they're conducting these investigations and primarily I suppose it's being done in aid of legislation, I really don't see the reason, no, why it's being done. But in fact, marami naman tayong mga batas, no, na nagawa patungkol sa corruption, sa graft and plunder. And I think mas maganda sana, no, kung isang investigation panel na lang ang gagawa nito, no. And I think may binuuna naman or may binalangkasan na independent truth commission ng ating pangulo para sana hindi na ma-complicate yung issue, no. Besides the fact that many of them, okay, are actually being implicated in the issue, no. So parang as a matter of ayun nga, yung sinasawag natin na para mawala yung agam-agam ng pagkakaroon ng conflict of interest, at the same time yung kanilang possibility na magkaroon ng undue influence dito sa mga pagdinig na to, which may further complicate the matter, especially in the public eye. Mas maganda sana na isa na lang sana yung mag-iimbit.